Alam mo ba na halos lahat ng taong nagkasala kay Jesus ay nakaranas ng kakaiba at kakilakilabot na kamatayan? Ito ang mga kwento na hindi mo maririnig sa mga ordinaryong sermon. Si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus para sa 30 piraso ng pilak, ay nagbigti sa sarili hanggang sa pumutok ang kanyang tiyan. Kumalat ang kanyang bituka sa lupa. Si Poncio Pilato, ang gobernador na naghugas ng kamay ngunit pinayagan pa rin ang pagpapapako kay Jesus, ay namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay matapos mapatalsik sa kapangyarihan at makaranas ng matinding kahihiyan. Si Herodes, ang hari na nangutya kay Jesus, ay namatay sa isang nakakadiring sakit kung saan kinain siya ng mga uod habang buhay pa siya. Hindi ito simpleng pagkakataon. Sa buong kasaysayan ng relihiyon, nakikita natin ang mga huwaran kung paano ang mga taong lumalaban sa banal ay nakakaranas ng kakaibang kaparusahan. Mula sa mga Fariseo hanggang sa mga Romano, mula sa mga unang taga-usig ng Kristyanismo hanggang sa mga modernong kritiko, lahat sila ay may kwento ng di pangkaraniwang kamatayan na tila nagpapahiwatig ng isang higit na kapangyarihan na nagpapatupad ng hustisya. Ngayong araw, ibubunyag natin ang mga detalye ng mga kamatayan na ito, mga pangyayaring hindi lamang nagpapakita ng katotohanan sa likod ng mga banal na kasulatan kundi nagbibigay din ng malalim na aral tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag hinahamon mo ang banal. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang para takutin tayo, kundi para ipaalala sa atin ang isang mahalagang katotohanan, na may mga bagay sa mundong ito na higit pa sa ating pangunawa, at ang pagwawalang bahala sa mga ito ay maaring magkaroon ng matinding kaparusahan. Alam ba ninyo na ang mga taong lumaaban kay Jesus ay nakaranas ng kakaibang mga kamatayan? Hindi ito mga kwentong kathang-isip lamang. Ito ay mga pangyayaring naitala sa kasaysayan at malinaw na nakadokumento sa iba't ibang mapagkakatiwalaang sanggunian. Tumingin tayo sa buhay ni Herodes ang Dakila, ang hari na nagbalak patayin ang sanggol na si Jesus. Ayon sa mga naitala ni Flavius Josephus, isang kilalang historyador noong unang siglo, si Herodes ay namatay sa isang napakahabding karamdaman. Ang kanyang katawan ay unti-unting nabubulok habang siya ay buhay pa. Ang kanyang balat ay nangitim, ang kanyang hininga ay naging mabaho, at ang kanyang katawan ay napuno ng mga uod. Isipin ninyo ang sakit na naramdaman niya habang nangyayari ito. Ang kanyang kalusugan ay bumagsak ng mabilis at walang anumang gamot o lunas ang nakatulong sa kanya. Ang mga manggagamot ng panahong iyon ay walang magawa kundi panoorin ang makapangyarihang hari na dati-rati kinatatakutan ng marami, ngunit ngayon ay humihina at naghihingalo sa isang napakahabding paraan. Ngunit hindi lamang si Herodes ang nakaranas ng ganitong kamatayan. Tingnan natin si Pontius Pilate, ang Romanong gobernador na naghugas ng kanyang mga kamay sa paghatol kay Jesus. Ayon sa mga sinaunang dokumento tulad ng Eusebius' Ecclesiastical History, si Pilate ay napatalsik sa kanyang posisyon at ipinadala sa Gaul. Doon, siya ay nakaranas ng matinding kahihiyan at kalungkutan na nag-udyok sa kanya na magpakamatay. Isipin ninyo ang lalaking dating may kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng marami, ngayon ay nasa ilalim ng matinding depresyon at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang pagbagsak mula sa kapangyarihan ay mabilis at walang awa, na nagpapakita ng isang uri ng hustisya na hindi kayang ibigay ng mga hukuman ng tao. Ngunit baka sabihin ninyo na ito ay mga pagkakataon lamang. Subalit paano natin maipapaliwanag ang nangyari kay Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus para sa 30 piraso ng pilak? Ayon sa bagong tipan, si Judas ay nagbigti sa kanyang sarili pagkatapos niyang matanto ang bigat ng kanyang ginawa. Ngunit may iba pang detalye ang ibinibigay sa aklat ng mga gawa. Doon sinasabi na si Judas ay nahulog ng patiwarik at pumutok ang kanyang tiyan at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Isang napakalupit na larawan ng kamatayan para sa isang taong ipinagkanulo, ang pinakadakilang taong nabuhay. At paano naman si Caiaphas, ang mataas na saserdote na nanguna sa mga paratang laban kay Jesus? Bagamat hindi gaanong malinaw ang mga detalye ng kanyang kamatayan, ang kanyang pamumuno
bilang mataas na saserdote ay mabilis na natapos pagkatapos ng pagpapako kay Jesus. Ang kanyang impluensya at kapangyarihan ay unti-unting nawala at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pandaraya at pag-abuso sa relihiyosong kapangyarihan. Ngayon, maaari nating itanong, bakit ganito ang nangyari sa mga taong ito? Isa ba itong pagkakataon lamang o may mas malalim na kahulugan? Maraming scholar ang naniniwala na ang mga kamatayan ng mga taong ito ay nagpapakita ng isang uri ng banal na hustisya, na ang mga taong lumalaban sa Diyos at sa kanyang mga plano ay maaaring makaranas ng matinding kahihinatnan. Subalit hindi lamang sa mga panahon ni Jesus nangyari ang mga ganitong kamatayan. Sa kasaysayan ng relihiyon, marami ring mga halimbawa ng mga taong lumalaban sa Diyos at nakaranas ng kakaibang kamatayan. Isipin si Antiochus Epiphanes, ang hari ng Syria na nagparusa at pumatay sa maraming Hudyo. Ayon sa aklat ng Makabeo, siya ay namatay dahil sa matinding sakit sa bituka at mga uod na kumakain sa kanyang laman. Ganoon din ang nangyari kay Herod Agrippa Pistus na namatay matapos siyang kainin ng mga uod ayon sa aklat ng mga gawa. May mga modernong halimbawa rin tayo. Isipin ang mga diktador at mga leader na nagpahirap sa mga mananampalataya. Marami sa kanila ang namatay sa mga kakaibang paraan o nakaranas ng matinding pagbagsak mula sa kapangyarihan. Ngunit may mas malalim na katanungan dito. Ano ang sinasabi nito tungkol sa ating relasyon sa Diyos? Ano ang sinasabi nito tungkol sa mga kahihinatnan ng ating mga pagpipilian at aksyon? Hindi ba't ito ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na hindi natin dapat questionin o labanan? Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa ng mga taong naging mapagmataas at naniwala na sila ay mas mataas kaysa sa Diyos. At marami sa kanila ang nakaranas ng matinding kahihinatnan. Hindi ito tungkol sa pagbabanta o pagkatakot. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa katotohanan na ang ating mga pagpipilian ay may mga kahihinatnan at ang paglaban sa Diyos ay maaring magdulot ng matinding paghihirap. Isipin ninyo, kung ang mga taong ito na may kapangyarihan at impluensya ay nakaranas ng ganitong mga kamatayan dahil sa kanilang paglaban kay Jesus, ano ang maaring mangyari sa mga ordinaryong tao na patuloy na lumalaban sa kanya ngayon? Hindi ito isang kwento ng takot, kundi isang paalala. Isang paalala na ang ating mga pagpipilian ay mahalaga. At ang paraan kung paano tayo tumugon sa katotohanan ay may malaking epekto sa ating buhay at kamatayan. Sa ating susunod na bahagi, titingnan natin ang iba pang mga halimbawa ng mga taong lumalaban sa Diyos at ang kanilang kakaibang mga kamatayan sa kasaysayan. Magiging interesante ito, kaya huwag ninyong palampasin. Napansin ba ninyo kung paano nagtatapos ang buhay ng mga taong direktang lumaban kay Jesus? Hindi ito simpleng pagkamatay lamang. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng kamatayan na tila may elemento ang pagkakaparusahan. Isang uri ng divine justice na nakikita natin sa buong kasaysayan ng relihiyon. Si Herodes ang Dakila, ang hari na nagbanta sa buhay ni Jesus noong sanggol pa lamang siya, ay namatay sa isang nakakasindak na paraan. Ayon sa sinaunang historian na si Josephus, si Herodes ay nagdusa sa matinding sakit na nagdulot ng pagkabulok ng kanyang laman habang siya'y buhay pa. Ang kanyang katawan ay naging pugad ng mga uod at siya'y nakaranas ng hindi matiis na sakit sa tiyan, pamamaga ng paa at hindi mapigil na pangangati. Ang kanyang hininga ay naging napakabaho at halos hindi siya makahinga. Isipin ninyo, ang taong nagplano na patayin ang sanggol na Jesus ay namatay sa paraan na tila pinapakain siya ng buhay ng kanyang sariling katawan. Subalit hindi lamang si Herodes. Tingnan natin si Pontius Pilate, ang Romanong gobernador na naghugas ng kanyang mga kamay, ngunit sa huli pumayag sa pagpapako kay Jesus sa krus. Ayon sa ilang sinaunang tradisyon, si Pilate ay nagsumikap na magpakamatay matapos siyang tanggalin sa pwesto at ipadala sa exile. Ang iba namang account ay nagsasabi na siya'y pinatay sa utos ni Emperor Caligula. May isa pang tradisyon na nagsasabing siya'y nagdusa sa napakatinding depresyon at pagkabaliw
hanggang sa magpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtatapon sa sarili mula sa isang mataas na lugar. Kakaiba, hindi ba? Ang taong naghugas ng kanyang mga kamay sa responsibilidad ay hindi nakahanap ng kapayapaan hanggang sa kanyang huling hininga. At paano naman si Judas Iscariot? Ang kanyang kamatayan ay isa sa mga pinaka-controversial na pangyayari sa Bagong Tipan. Sa Ebanghelyo ni Mateo, matapos niyang ipagkanulo si Jesus, si Judas ay nagsisi at nagbiti ng kanyang sarili. Subalit sa gawa ng mga apostol, iba ang kwento. Si Judas ay nahulog ng patiwarik at ang kanyang katawan ay pumutok sa gitna at ang lahat ng kanyang bituka ay lumabas. Dalawang magkaibang account, ngunit parehong nagpapakita ng isang marahas at nakakasindak na kamatayan. Ngayon, isipin natin ang mga high priest na nagplano at nagsagawa ng paglilitis kay Jesus. Si Caiaphas, ang high priest na nanguna sa paglilitis kay Jesus, ay tinanggal sa pwesto ilang taon lamang matapos ang pagpapako kay Jesus. Ang kanyang political downfall ay mabilis at hindi inaasahan. Habang ang mga historian ay hindi sigurado kung paano siya namatay, maraming sinaunang tradisyon ang nagsasabing siya ay nakaranas ng hindi pangkaraniwang kamatayan. Ang mga Romano at Hudyo na nagparusa kay Jesus ay nakaranas din ng kakaibang mga pangyayari. Noong taong 66 na Anno Domini, ang Templo ng Jerusalem, ang sentro ng kapangyarihan ng mga Hudyong leader na kumalaban kay Jesus, ay ganap na nawasak ng mga Romano. Ironically, ang mga Romano naman na ginamit bilang instrumento para patayin si Jesus ay nakaranas ng sarili nilang downfall. Ang Imperyo Romano ay unti-unting bumagsak at maraming emperador ang namatay sa marahas na paraan. Nakakaintriga rin na maraming saksi sa pagpapako kay Jesus ang nagulat na nakaranas sila ng mga bangungot at pangitain ng isang nagdurusang lalaki na nakapako sa krus. Ang mga sundalo na nagpalakpak ng mga pako sa kamay at paa ni Jesus ay nabalitang nagkaroon ng matinding psychological distress na humantong sa pagpapakamatay para sa ilan. Hindi lamang sa Kristyanismo makikita ang ganitong pattern. Sa kasaysayan ng mga sinaunang relihiyon, may mga kwento ng mga taong kumalaban sa mga propeta o sa mga itinuturing na banal at nakaranas ng kakaibang kamatayan. Sa Islam, halimbawa, maraming kalaban ni Propeta Muhammad ang namatay sa mga labanan o nakaranas ng mga trahedya. Si Abu Lahab, isa sa mga pinakamatinding kalaban ni Muhammad, ay namatay sa isang nakakasindak na sakit na nagdulot ng pagkabulok ng kanyang laman, halos katulad ng nangyari kay Herodes. Sa Hinduismo, ang Mahabharata ay puno ng mga kwento tungkol sa mga taong kumalaban sa Dharma, divine law, at nakaranas ng marahas na kamatayan. Ang mga Kauravas na kumalaban sa mga Pandavas at kay Lord Krishna ay namatay sa marahas na paraan sa digmaan ng Kurukshetra. Ang mga kamatayan ng mga nakalaban kay Jesus ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang tanong. Ito ba ay simpleng pagkakataon lamang o may mas malalim na kahulugan? Maraming theologian ang naniniwala na ito ay isang manifestation ng divine justice. Isang paraan kung paano ipinapakita ng Diyos na ang paglaban sa kanyang anak ay may mabigat na consequence. Subalit may mas malalim na aspeto rito. Ang mga kamatayan na ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o parusa. Ito ay tungkol din sa kung paano ang paglaban sa katotohanan at sa mabuti ay maaaring magdala ng sariling parusa nito. Ang mga taong ito ay hindi lamang kumalaban kay Jesus bilang tao, kundi sa mga prinsipyo at katotohanan na kanyang kinakatawan. Isipin ninyo, ang mga namatay sa kakaibang paraan ay mga taong ginamit ang kanilang kapangyarihan para apihin ang mga walang kapangyarihan, para pasinungalingan ang katotohanan, at para ipagtanggol ang mga sistemang nagpapanatili ng kanilang pribilehiyo sa halip na ang katarungan para sa lahat. Ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga detalye ng kasaysayan ay hindi kailanman dapat maliitin, lalo na pagdating sa mga kwento ng mga taong direktang nakalaban kay Jesus. Ang kanilang mga kapalaran ay hindi lamang simpleng footnote sa kasaysayan, kundi malalim na patunay ng isang mahalagang prinsipyo. May kaparusahan ang paglaban sa banal.
Kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin ang isang kamangha-manghang pattern. Halos lahat ng mga taong nagpakita ng matinding paglaban kay Jesus ay nakaranas ng hindi pangkaraniwang kamatayan. Hindi ito tsismis o kwentong katang-isip lamang. Ito ay naitala sa mga historikal na dokumento, sinulat ng mga saksi at iskolar ng panahong iyon. Tingnan natin si Herodes ang Dakila, ang hari na nagpasimula ng malupit na pagpatay sa mga sanggol na lalaki sa Bethlehem. Ayon sa mga tala ni Josephus, isang kilalang Hudyong historiador, si Herodes ay namatay sa isang nakakasindak na paraan. Ang kanyang katawan ay unti-unting kinain ng mga uod habang siya ay buhay pa. Isipin mo ang sakit at kahihiyan ng ganitong kamatayan. Ang kanyang tiyan ay namamaga, hirap siyang huminga, at may mabahong amoy na lumalabas mula sa kanyang katawan. Ang mga doktor ng panahong iyon ay walang magawa kundi panoorin siya na unti-unting mawalan ng buhay. Ngunit hindi lamang si Herodes, si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus, ay nagtapos ng kanyang buhay sa isang trahedya. Ayon sa Biblia, siya ay nagbigti pagkatapos ng kanyang pagkanulo. Ngunit may mas detalyadong salaysay si Pedro sa gawa ng mga apostol. Sinasabi niya na si Judas ay nahulog ng patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan, at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Isipin mo ang kalunos-lunos na eksena. Ang taong minsan ay nakaupo sa tabi ni Jesus, ngayon ay nakahiga sa isang bukid. Ang kanyang katawan ay nakabukas at nakahantad sa lahat. At paano naman si Poncio Pilato, ang Romanong gobernador na naghugas ng kanyang mga kamay sa paghatol kay Jesus, ngunit sa huli ay pumayag pa rin sa pagpapako sa krus? Ayon sa ilang sinaunang tradisyon, si Pilato ay nagpakamatay ilang taon pagkatapos ng kanyang pakikitungo kay Jesus. Ang iba pang mga tala ay nagsasabi na siya ay pinatay sa utos ni Emperador Caligula. Sa alinmang kaso, ang kanyang katapusan ay hindi marangal o mapayapa. Ngunit ang isa sa pinaka-nakakagulat na mga kwento ay ang nangyari kay Caifás, ang mataas na saserdote na nanguna sa pagkondena kay Jesus. Bagamat ang eksaktong detalye ng kanyang kamatayan ay hindi lubos na naitala, may mga sinaunang tradisyon na nagsasabi na siya ay nakaramdam ng matinding pagsisisi at kalungkutan sa kanyang mga huling araw, na nagdulot sa kanya ng matinding pagdurusa sa isip at katawan. Ang pattern ay hindi nagwakas sa unang siglo. Sa buong kasaysayan ng Kristyanismo, may mga dokumentadong kaso ng mga tao na hayagang naglaban sa pananampalataya at nakaranas ng hindi pangkaraniwang kamatayan. Halimbawa, si Emperador Nero, na nagpasimula ng malawakang pag-uusig sa mga Kristiyano, ay nagtapos ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapakamatay matapos siyang abandonahin ng kanyang mga tauhan at harapin ang posibleng pagpatay. Ngunit bakit ko ito ibinahagi? Hindi upang maghasik ng takot o magpakita ng paghihiganti. Sa halip, ito ay upang ipakita ang isang malalim na katotohanan. Ang ating mga aksyon ay may mga konsekwensya, lalo na kung ang mga ito ay laban sa banal. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa parusa. Ang mga ito ay tungkol din sa pagkakataon para sa pagsisisi at pagbabago. Isipin mo si Apostol Pablo. Dati siyang Saulo ng Tarso, isang masugid na tagausig ng mga unang Kristiyano. Ngunit matapos ang kanyang karanasan sa daan patungong Damasco, siya ay nagbago at naging isa sa pinakamaimpluwensyang tagapagpalaganap ng pananampalataya. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na kahit ang pinakamatigas na kalaban ni Jesus ay maaring makahanap ng kapatawaran at bagong layunin. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga panakot. Ang mga ito ay mga babala at paalaala. Ang mga ito ay nagsasabi sa atin na ang ating mga aksyon ay may mga konsekwensya, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maaaring sa kabila pa nito. Ito ay isang patunay na ang kabanalan, kahit na tila mahina o natatalo sa mga mata ng mundo, ay may sariling paraan ng pagpapatunay ng katotohanan. Sa ating panahon ngayon kung saan ang paglaban sa pananampalataya at mga banal na prinsipyo ay madalas na itinuturing na progresibo o makatuwiran, ang mga kwentong ito ay nananatiling mahalaga. Hindi sila nagbabanta.
Ang mga ito ay nagpapaalala. Ang mga ito ay nagsasabi sa atin na ang banal ay hindi dapat tratuhin ng pabaya o may kawalang galang. Kaya sa susunod na marinig mo ang isang tao na nagsasalita laban kay Jesus o sa pananampalataya, alalahanin ang mga kwentong ito. Hindi upang husgahan sila, kundi upang manalangin para sa kanila at magbigay ng babala ng may pagmamahal. Dahil sa katapusan, ang tunay na layunin ng mga kwentong ito ay hindi upang magdulot ng takot, kundi upang magdala ng kaligtasan. Ang mga kamatayan ng mga kalaban ni Jesus ay hindi lamang mga trahedya. Ang mga ito ay mga aral. Ang mga ito ay nagtuturo sa atin na ang buhay ay sagrado, na ang ating mga aksyon ay mahalaga, at na ang kabanalan, kahit na tila mahina sa isang sandali, ay laging may huling salita. Maaaring narinig ninyo na ang mga pumapanig kay Jesus ay madalas na nahaharap sa matinding pag-uusig at kamatayan. Ngunit alam ba ninyo na ang mga taong lumaban kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod ay nakaranas din ng mga kakaibang kamatayan? Isa sa mga pinakanakakagimbal na halimbawa nito ay ang nangyari kay Herodes Agrippa I. Si Herodes Agrippa I ay apo ni Herodes ang Dakila, ang hari na nagtangkang patayin ang sanggol na si Jesus. Nagmana siya ng mapaniil na pamumuno ng kanyang lolo at naging isang makapangyarihang pinuno sa panahon ng unang iglesia. Ayon sa mga Gawa Kapitulo 12, si Herodes ay nagsimulang uusigin ang mga Kristiyano. Pinatay niya si Santiago, ang kapatid ni Juan, at ikinulong si Pedro na may balak na patayin din. Ngunit ang kakaibang kamatayan ni Herodes ay isang kwento na hindi karaniwang napag-uusapan. Ayon sa Biblia, sa isang araw, si Herodes ay nagsuot ng kanyang maharlikang kasuotan at nagbigay ng talumpati sa publiko. Habang nagsasalita siya, ang mga tao ay sumigaw, "Ito ay tinig ng Diyos, hindi ng tao." Dahil hindi ibinigay ni Herodes ang karangalan sa Diyos, biglang sinaktan siya ng anghel ng Panginoon. At doon mismo, sa harap ng napakaraming tao, sinakmal siya ng mga uod at namatay sa isang napakahapding paraan. Ngunit hindi lamang ang Biblia ang nagkukwento ng kamatayan ni Herodes. Ang historiador na si Flavius Josephus, na hindi naman Kristiyano, ay nagbigay din ng detalyadong ulat tungkol dito. Ayon kay Josephus, 5 araw pagkatapos magsimula ang sakit, si Herodes ay namatay dahil sa matinding sakit sa tiyan at pagkakaroon ng mga uod sa kanyang katawan. Nakakagimbal na ang dalawang magkaibang mapagkukunan ay nagbigay ng halos magkaparehong detalye tungkol sa kanyang kamatayan. Ang kamatayan ni Herodes ay hindi lamang isang kwento ng pagkamatay, kundi isang malakas na halimbawa ng kung paano tumutugon ang Diyos sa mga taong nagmamataas at lumalaban sa kanyang plano. Si Herodes ay nagpakita ng matinding pagmamataas, tinanggap ang pagsamba na dapat ay para sa Diyos lamang, at aktibong inusig ang mga tagasunod ni Jesus. Ang resulta? Isang kamatayan na hindi malilimutan ng sino mang nakarinig nito. Maraming iskolar ang nagsasabi na ang sakit na pumatay kay Herodes ay maaaring isang malubhang kaso ng parasitiko o bacterial infection. Ang mga uod na binanggit sa mga ulat ay maaaring mga larvae ng ilang uri ng insekto o parasito na kumakalat sa loob ng katawan. Anuman ang eksaktong medikal na dahilan, ang kakaibang paraan ng kanyang kamatayan ay nagsisilbing isang malakas na babala sa mga nagtatangkang lumaban sa Diyos at sa kanyang mga tao. Ngunit si Herodes Agrippa ay hindi lamang ang nag-iisang kalaban ni Jesus na nakaranas ng kakaibang kamatayan. Sa kasunod na bahagi ng ating kwento, titingnan natin ang isa pang kilalang tauhan sa Biblia na naging instrumento sa pagpapako kay Jesus at kung paano siya nahatulan ng kanyang sariling mga desisyon. Kapag pinag-uusapan natin ang mga taong lumalab kay Jesus, hindi maaaring hindi banggitin ang pangalan ni Judas Iscariot. Isa siya sa 12 apostoles, ngunit nakilala siya sa kasaysayan bilang ang taong nagtaksil sa anak ng Diyos. Ang kanyang kwento ay hindi lamang simpleng pagkakanulo, kundi isang kwento ng pagsisisi, pagdurusa, at isang kamatayan na puno ng kontrobersya at misteryo. Ayon sa Biblia, si Judas ay nagkanulo kay Jesus sa halagang 30 pirasong pilak.
Mababasa natin sa Mateo 26 patotnas to 16 na siya mismo ang lumapit sa mga punong saserdote at nagtanong kung magkano ang ibibigay nila kapalit ng pagkakanulo kay Jesus. Mula sa sandaling iyon, nagsimula na siyang maghanap ng pagkakataon upang ibigay si Jesus sa kanila. Ngunit ano ba talaga ang nangyari kay Judas pagkatapos ng kanyang pagkakanulo? Ang kanyang kamatayan ay isa sa mga pinakakontrobersyal na pangyayari sa Bagong Tipan dahil may dalawang magkaibang bersyon ng kung paano siya namatay. Sa Mateo 27:3-5, mababasa natin na nang malaman ni Judas na si Jesus ay nahatulan na, siya ay nagsisi at ibinalik ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda. Sinabi niya, "Nagkasala ako dahil ipinagkanulo ko ang isang taong walang sala." Ngunit hindi na tinanggap ng mga saserdote ang pera, kaya itinapon ni Judas ang mga pilak sa templo at umalis. Pagkatapos, ayon sa Mateo, siya ay nagbigti. Ngunit sa Gawa 1:18-19, ibang kwento ang inilalarawan. Dito sinasabi na si Judas ay bumili ng isang bukid gamit ang pera ng kanyang kasamaan at doon siya nahulog ng patiwarik at pumutok ang kanyang katawan at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Ang bukid na iyon ay tinawag na Akeldama o Bukid ng Dugo. Paano natin maipapagkasundo ang dalawang magkaibang kwentong ito? Maraming iskolar ang naniniwala na ang dalawang kwento ay maaaring parehong totoo, ngunit ikinuwento lamang sa magkaibang anggulo. Posibleng nagbigti si Judas tulad ng sinasabi sa Mateo, ngunit ang lubid ay naputol o ang sanga ng puno ay nabali, na naging sanhi ng kanyang pagkahulog at pagkaputok ng kanyang katawan tulad ng inilarawan sa Gawa. May iba namang teorya na nagsasabing ang pagkakaiba ay dahil sa mga tradisyong oral na nagkalat bago pa naisulat ang mga ebanghelyo. Sa kulturang Hudyo, ang paraan ng pagkamatay ay may malaking kahulugan. Ang pagbibigti ay itinuturing na isang kahiyahiyang paraan ng pagkamatay at ang pagkaputok ng katawan ay maaaring ituring na isang paraan ng pagpapakita ng divine na parusa. Ang kamatayan ni Judas ay hindi lamang isang pisikal na pangyayari, kundi may malalim ding teolohikal na kahulugan. Maraming Kristiyanong iskolar ang nakakita sa kanyang kamatayan bilang isang simbolo ng kabayaran para sa kanyang pagkakanulo. Ang kanyang pagsisisi ay totoong-totoo, ngunit sa halip na humingi ng kapatawaran kay Jesus, siya ay nadala ng kanyang guilt at despair. Ang trahedya ni Judas ay hindi lamang ang kanyang pagkakanulo, kundi ang kanyang kawalan ng pag-asa sa kapatawaran. Samantalang si Pedro, na 3 beses ding itinanggi si Jesus, ay nagsisi at napatawad, si Judas ay hindi nakapagpatuloy sa landas ng pagsisisi at pagbabago. Sa halip, siya ay nawalan ng pag-asa at nagpakamatay. Sa mga sumunod na siglo, ang larawan ni Judas sa sining at literatura ay naging simbolo ng pagkakanulo, kasamaan at kawalan ng pag-asa. Sa maraming medieval na simbahan, siya ay inilalarawan na may dilaw na buhok at balbas, na simbolo ng kasakiman at panlilinlang sa panahong iyon. Sa inferno ni Dante, si Judas ay inilagay sa pinakamababang antas ng impyerno, na kinakain ng bibig ni Satanas mismo. Ngunit sa modernong panahon, maraming iskolar ang nagsimulang tingnan si Judas sa ibang paraan. May mga nagtatanong, kung ang plano ng Diyos ay ang mamatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, hindi ba't si Judas ay naging instrumento lamang ng planong iyon? May mga apocryphal na teksto tulad ng Gospel of Judas na natuklasan noong 1970s na nagpapahiwatig na si Judas ay kumilos ayon sa utos ni Jesus mismo. Ang kamatayan ni Judas ay isang malalim na paalala sa atin tungkol sa mga konsekwensya ng ating mga pagpipilian, ang bigat ng pagsisisi, at ang kahalagahan ng pag-asa sa kapatawaran. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, maaari pa rin siyang naligtas kung siya ay nagkaroon ng pag-asa sa kapatawaran ni Jesus. Sa ating modernong mundo, ang kwento ni Judas ay nananatiling isang malakas na babala tungkol sa mga panganib ng kasakiman, pagkakanulo at kawalan ng pag-asa. Ngunit ito rin ay isang kwento na nagpapaalala sa atin na walang sino man ang nasa labas ng saklaw ng awa ng Diyos kung tayo ay handang magsisi at tumanggap ng kapatawaran.
Habang pinagninilayan natin ang kakaibang kamatayan ni Judas, hindi natin maiwasang isipin, ano kaya ang nangyari kung siya ay naghintay ng kaunti pang panahon? Kung nakita niya ang pagkabuhay na muli ni Jesus, maaaring iba ang naging kwento niya. Sa halip na maging simbolo ng pagkakanulo at kawalan ng pag-asa, maaari siyang naging isang malakas na patotoo sa kapangyarihan ng kapatawaran at pagbabago. Ang kwento ni Judas Iscariote ay isa sa mga pinakakontrobersyal at nakakabagabag na bahagi ng Biblia. Bilang isa sa 12 apostol ni Jesus, siya ang naging instrumento ng pagkakanulo sa Mesiyas para sa 30 piraso ng pilak. Ngunit ang kanyang kamatayan ay hindi simpleng pangyayari lamang. Ito ay puno ng kakaibang detalye at nakakabagabag na larawan. Ayon sa Bagong Tipan, matapos ibenta si Jesus sa mga punong saserdote, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Judas. Naunawaan niya ang bigat ng kanyang nagawa. Inihagis niya ang 30 piraso ng pilak sa templo at umalis. Ang sumunod na eksena ay isa sa pinakamadugo sa buong Biblia. Sa Mateo Kabanata 27, mababasa natin na nagbigti si Judas, isang malupit na paraan ng pagpapakamatay na nagpapakita ng lalim ng kanyang pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa Gawa Kabanata 1, may ibang detalye na ibinabahagi. Dito, sinasabi na si Judas ay nahulog ng patiwarik at pumutok ang kanyang tiyan at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Isang nakakasukang detalye na nagpapakita ng isang kahindik-hindik na kamatayan. Paano natin pagkakasunduin ang dalawang kwentong ito? Maraming iskolar ang naniniwala na pagkatapos magbigti ni Judas, ang lubid o sanga ay naputol at ang kanyang katawan ay bumagsak sa mabatong lugar sa ibaba na nagdulot ng pagputok ng kanyang tiyan. Isipin mo ang eksena. Isang katawan na nakabitin sa puno pagkatapos ay biglang bumagsak, tumama sa matigas na lupa o mga bato at pumutok ang tiyan. Ang mga bituka ay kumalat sa lupa. Ito ay isang malagim na larawan na nagpapakita ng kalunos-lunos na wakas ng isang taong minsan ay naglakad kasama ang Diyos mismo. Ang ganitong uri ng kamatayan ay hindi lamang pisikal na nakakasindak, kundi may malalim ding simbolismo. Sa sinaunang mundo, ang paraan ng kamatayan ng isang tao ay madalas na itinuturing na may kinalaman sa kanyang buhay at mga kasalanan. Ang malagim na kamatayan ni Judas ay nagsisilbing babala sa lahat ng magtataksil sa katotohanan. Ang lugar kung saan namatay si Judas ay tinawag na Akeldama o Bukid ng Dugo. Ang pangalang ito mismo ay nagdadala ng mabigat na kahulugan. Ang lupa na binili gamit ang pera ng pagkakanulo ay naging lugar ng dugo at kamatayan. Ito ay naging monumento sa mga kahindik-hindik na bunga ng pagtataksil. Higit pa rito, may ilang tradisyon sa labas ng Biblia na nagdaragdag ng mas nakakabagabag na detalye sa kamatayan ni Judas. Ayon kay Papias ng Hierapolis, isang sinaunang Kristiyanong manunulat, si Judas ay naging napakalaki at napakataba dahil sa kanyang kasalanan. Ang kanyang katawan ay naging napakabaho at ang kanyang mga mata ay lubhang namamaga na hindi na niya makita ang liwanag. Ang kanyang ari ay naging mas malaki kaysa sa normal at puno ng nana at uod. Tuwing umihi siya, may mga uod na lumalabas mula sa kanyang katawan. Isa itong nakakasukang paglalarawan na nagpapakita kung gaano kalupit ang pagtingin ng mga sinaunang Kristiyano sa taong nagkanulo kay Jesus. Sa mga sumunod na siglo, ang imahe ni Judas ay naging simbolo ng paglililo at ng mga kahindik-hindik na bunga nito. Ang kanyang kwento ay ginamit upang turuan ang mga tao tungkol sa kahalagahan ng katapatan at ang mga kahindik-hindik na kahihinatnan ng pagtataksil sa Diyos. Ngunit hindi lamang si Judas ang nakaranas ng kakaibang kamatayan mula sa mga nakalaban kay Jesus. Marami pang iba ang nagtapos ng kanilang buhay sa mga paraan na tila nagpapakita ng banal na katarungan. Isa sa mga pinakakontrobersyal na aspeto ng kamatayan ni Judas ay ang tanong kung ito ba ay predestinado. Sa Gawa Kabanata 1, binanggit ni Pedro na ang pagkakanulo at kamatayan ni Judas ay natupad ang mga hula sa Lumang Tipan.
Ito ba ay nangangahulugan na si Judas ay walang pagpipilian kundi kanuluin si Jesus? O mayroon pa rin siyang kalayaang pumili at pinili niya ang maling landas? Ang mga tanong na ito ay nagpapatuloy na maging paksa ng matinding debate sa mga teologong hanggang ngayon. Ang ilan ay naniniwala na si Judas ay isang kasangkapan lamang sa mas malaking plano ng Diyos, habang ang iba ay naniniwala na siya ay may ganap na responsibilidad sa kanyang mga aksyon. Anuman ang iyong paniniwala, ang kahindik-hindik na kamatayan ni Judas ay nagsisilbing mabigat na paalala sa mga bunga ng pagtataksil at paglililo. Ito ay isang kwento na patuloy na humahamon sa atin na pag-isipan ang ating sariling mga pagpili at ang mga posibleng kahihinatnan ng mga ito. Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang kamatayan ng isa pang mahalagang kalaban ni Jesus, si Herodes ang Dakila, ang hari na nagsubok na patayin ang sanggol na Jesus at nag-utos ng pagpatay sa mga sanggol na lalaki sa Bethlehem. Ang kanyang kamatayan ay kasing kahindik-hindik, kung hindi man mas malala kaysa kay Judas, at nagpapakita ng isa pang halimbawa ng kung paano ang mga sumalungat kay Jesus ay madalas na nagtatapos sa mga nakakasindak na paraan. Isa sa mga pinaka-nakakikilabot na halimbawa ng mga tao na umaalipusta sa Diyos at nakakaranas ng mapait na kamatayan ay si Haring Herodes Agripa I. Ang kwento ng kanyang katapusan ay hindi lamang nakakagulat, kundi nagsisilbi rin itong matinding babala para sa sinumang nagtatangkang kumontra sa kalooban ng Diyos. Si Herodes Agripa I, apo ni Herodes na Dakila, ang hari na nagtangkang patayin ang sanggol na si Jesus, ay nagmana ng galit ng kanyang lolo sa mga tagasunod ni Kristo. Sa Aklat ng Mga Gawa, makikita natin kung paano siya naging instrumento ng matinding pag-uusig laban sa unang iglesia. Hindi siya nagtitimpi sa kanyang pagkamuhi, at sa katunayan, pinatay niya si Santiago, ang kapatid ni Juan, gamit ang tabak. Nang makita niyang natuwa ang mga Hudyo sa kanyang ginawa, ipinaaresto rin niya si Pedro na balak niyang hatulan pagkatapos ng Paskwa. Ngunit ang kamatayan ni Herodes Agripa I ay isang nakakagimbal na halimbawa ng banal na paghuhukom. Ayon sa talaan ni Lucas sa Mga Gawa, Kabanata 12, matapos ang isang mahalagang politikal na pagpupulong sa Cesarea, si Herodes ay nagbihis ng kanyang maharlikang kasuotan at nagbigay ng isang dakilang talumpati sa mga tao. Ang mga tao na nais makuha ang kanyang pabor ay sumigaw. Ito ay tinig ng isang Diyos, hindi ng tao. Sa halip na ituwid ang mga tao at ibigay ang kaluwalhatian sa tunay na Diyos, tinanggap ni Herodes ang pagsamba. Sa sandaling iyon, sinabi ng Biblia na hinampas siya ng anghel ng Panginoon dahil hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Ang sumunod na eksena ay nakakikilabot at kaagad kinain siya ng mga uod at nalagutan siya ng hininga. Ang detalye ng kanyang kamatayan ay mas lalong pinalala ni Josephus, isang Judyong historiador. Ayon sa kanya, si Herodes ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan 5 araw bago siya tuluyang namatay. Habang siya ay naghihirap, ang mga uod ay kumakain sa kanyang laman habang siya ay buhay pa. Isipin mo, isang makapangyarihang hari na nagpahirap sa mga Kristiyano, ngayon ay nakaratay at tinatapunan ng mga uod ang kanyang laman habang siya ay buhay pa, hindi makakilos at naghihingalo sa sakit. Ang kamatayan ni Herodes ay hindi lamang isang trahedya, kundi isang malinaw na mensahe. Ang Diyos ay hindi kinukutya. Ang sinumang nagtatangkang kunin ang kaluwalhatian na para lamang sa Kanya o magpahirap sa Kanyang mga anak ay mahaharap sa Kanyang matinding paghuhukom. Ngunit hindi lamang si Herodes ang nakaranas ng ganitong uri ng kamatayan. Sa buong kasaysayan, marami pang ibang mga makapangyarihang tao ang nakaranas ng kakaibang kamatayan matapos nilang labanan ang Diyos at ang kanyang mga lingkod. Halimbawa, si Emperador Nero, na kilala sa kanyang matinding pag-uusig sa mga Kristiyano sa sinaunang Roma. Siya ang emperador na nagpasunog sa maraming Kristiyano bilang mga living torches para paliwanagin ang kanyang mga hardin sa gabi. Ang kanyang kamatayan? Matapos siyang ideklara ng Senado bilang isang kaaway ng Estado,
Siya ay tumakas at nagpakamatay, ngunit hindi bago siya nakaramdam ng matinding takot at pagkabalisa na nagsasabi, "Anong artista ang namamatay sa akin?" O si Emperador Galerius, isa pang mapag-usig na emperador na nagpalabas ng isa sa pinakamapaniil na mga utos laban sa mga Kristiyano. Ang kanyang kamatayan ay nakakikilabot. Siya ay namatay dahil sa isang sakit na nagdulot ng pagkabulok ng kanyang mga laman habang siya ay buhay pa, na may mga uod na lumalabas mula sa kanyang mga sugat at isang amoy na napakabaho na hindi kayang tiisin ng sinuman sa kanyang paligid. Ang mga kamatayan na ito ay hindi lamang mga insidente ng malas o kamalasan. Ang mga ito ay nagsisilbing matinding babala para sa sinumang nagtatangkang labanan ang Diyos at ang kanyang mga lingkod. Ang Biblia mismo ay nagsasabi, "Huwag magkamali, ang Diyos ay hindi kinukutya. Anuman ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin." Maaaring sa ating modernong panahon, marami ang nag-iisip na ang mga kwentong ito ay pawang mga alamat lamang o mga eksaherasyon ng mga sinaunang manunulat. Ngunit ang katotohanan ay, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay ang siya pa rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. At habang siya ay isang Diyos ng pag-ibig at awa, siya rin ay isang Diyos ng katarungan. Kung titingnan natin ang mga kwentong ito, hindi natin dapat makita ang isang mapaniil na Diyos na naghihintay lamang na parusahan ang mga tao. Sa halip, dapat nating makita ang isang Diyos na nagbibigay ng maraming pagkakataon para sa pagsisisi at pagbabago, ngunit sa huli, ang katarungan ay dapat mananaig. Sa ating panahon ngayon, maaaring hindi tayo nakakakita ng mga hari o emperador na nakakaranas ng ganitong uri ng kamatayan matapos nilang labanan ang Diyos. Ngunit ito ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi na kumikilala o tumutugon sa mga nagtatangkang magpahirap sa kanyang mga anak o kunin ang kaluwalhatian na para lamang sa kanya. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbi bilang isang mabisang paalala. Ang Diyos ay seryoso tungkol sa kanyang kaluwalhatian at ang proteksyon ng kanyang mga anak. Ang sinumang nagtatangkang labanan siya o ang kanyang mga lingkod ay mahaharap sa matinding kahihinatnan. Ito ay hindi isang banta, kundi isang katotohanan na nakasaad sa kanyang salita at nakikita sa buong kasaysayan. Ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad, ngunit siya rin ay isang Diyos ng katarungan at katotohanan. Ang kwento ni Judas Iscariote ay isang mapait na halimbawa ng kakaibang kamatayan na sinapit ng isang taong malapit kay Jesus. Siya ang ikatlong apostol na pinili ni Jesus at bilang ingat yaman ng grupo, siya ang namamahala sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Subalit sa likod ng kanyang posisyon ng tiwala, nagtatago ang isang madilim na lihim. Ayon sa mga ebanghelyo, si Judas ay hindi lamang isang tagasunod ni Jesus, kundi isang taong nagkaroon ng pribilehiyo na makasama ang Mesiyas sa loob ng 3 taon. Nakita niya ang mga himala, narinig ang mga turo, at naranasan ang presensya ng anak ng Diyos. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na humihila sa kanya palayo, ang kanyang pagkahumaling sa salapi. Sa Ebanghelyo ni Juan, mababasa natin na si Judas ay hindi talaga nagmalasakit sa mga mahihirap, bagkus ay ninakawan niya ang kaba ng mga disipulo. Ang kanyang pagkaganid sa salapi ay naging landas para sa kanyang pagkanulo. Sa halagang 30 piraso ng pilak, katumbas ng 4 na buwang sahod ng isang karaniwang manggagawa noong panahong iyon, ipinagkanulo niya ang kanyang guro sa pamamagitan ng isang halik. Ngunit ang kwento ni Judas ay hindi nagtatapos sa pagkanulo. Ang kanyang kamatayan ay isa sa pinakanakakakilabot na naitala sa Biblia. Ayon sa Mateo 27:3, nang malaman ni Judas na si Jesus ay hinatulan ng kamatayan, siya ay nagsisi at sinubukang ibalik ang 30 piraso ng pilak sa mga punong saserdote at matatanda. Ngunit tumanggi silang tanggapin ito, kaya itinapon niya ang mga pilak sa templo at umalis. Pagkatapos nito, si Judas ay nagbigti sa kanyang sarili. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang pisikal na pagwawakas, kundi isang simbolo ng matinding pagsisisi at desperasyon. Sa Gawa 14:8,
may karagdagang detalye na ibinibigay. Na si Judas ay nahulog ng patiwarik at pumutok ang kanyang tiyan at lumabas ang lahat ng kanyang lamang loob. Ang masaklap na paglalarawan na ito ay nagpapakita ng kahindik-hindik na katapusan ng isang taong minsan ay kasama ni Jesus sa kanyang misyon. May mga iskolar na nagsasabi na ang dalawang salaysay ay maaring pagsamahin. Na si Judas ay nagbigti at pagkatapos maaring nasira ang lubid o ang sanga na nagresulta sa kanyang pagkahulog at pagkadurog ng kanyang katawan. Ang iba naman ay nakikita ang dalawang salaysay bilang magkaibang tradisyon tungkol sa parehong trahedya. Ang kamatayan ni Judas ay naging paksa ng maraming teolohikal na diskusyon. May mga nagsasabi na ang kanyang pagsisisi ay tunay, ngunit hindi sapat para sa kaligtasan dahil sa halip na humingi ng tawad kay Jesus, siya ay nagpakamatay. Ang iba naman ay nakikita ang kanyang aksyon bilang huling desperadong hakbang ng isang taong nawalan ng pag-asa at naparalisa ng guilt. Ang kwento ni Judas ay isang matinding babala sa mga konsekwensya ng pagkanulo, pagkaganid, at kawalan ng tunay na pagsisisi. Ito rin ay isang paalala na ang mga desisyon natin ay maaaring magkaroon ng malalalim at pangmatagalang epekto hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa ating kamatayan at sa ating pamana sa kasaysayan. Ang pera na ginamit para ipagkanulo si Jesus ay may sariling kwento rin. Ang 30 piraso ng pilak na tinanggap ni Judas ay hindi niya napakinabangan. Sa halip, ito ay ginamit para bumili ng isang lupain na tinawag na Bukid ng Dugo, isang lugar na naging puntod para sa mga dayuhan. Ang pangalan mismo ay nagpapaalala sa dugo ni Jesus na ipinagkanulo at sa dugo ni Judas na dumanak sa sarili niyang kamay. Ang kwento ni Judas ay isang mabigat na paalala na ang pinakamalapit kay Jesus ay maaari ding maging pinakamalalim ang pagkahulog. Ang kanyang trahedya ay hindi lamang nasa kanyang pagkanulo, kundi sa kanyang kabiguang makita ang landas ng tunay na pagsisisi at kapatawaran na maaari pa sanang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Isa sa mga pinakakontrobersyal na tauhan sa Biblia ay si Judas Iscariote, ang alagad na nagkanulo kay Jesus para sa 30 pirasong pilak. Ang kamatayan niya ay may dalawang magkaibang salaysay sa Bagong Tipan, na nagdudulot ng maraming pagtatanong at pagkakagulo sa mga iskolar ng relihiyon. Sa Ebanghelyo ni Mateo, matapos mapagtanto ni Judas ang bigat ng kanyang ginawa, isinasalaysay na siya ay nagsisi at ibinalik ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda. Ako ay nagkasala, ipinagkanulo ko ang dugo ng isang walang sala, ang kanyang pag-amin. Ngunit ang mga leader ng relihiyon ay hindi na ito tinanggap. Sa labis na kalungkutan at pagsisisi, inihulog ni Judas ang pilak sa loob ng templo at umalis. Ayon kay Mateo, at siya'y umalis at nagbigti. Subalit sa mga gawa ng mga apostol, si Lucas ay naglalahad ng isang kakaibang salaysay. Dito sinasabi na si Judas ay nahulog ng patiwarik at pumutok ang kanyang tiyan at lumabas ang lahat ng kanyang mga bituka. Ang pagkakaiba ng dalawang salaysay na ito ay naging paksa ng maraming debate sa loob ng maraming siglo. Paano natin pagkakasunduin ang dalawang kwentong ito? May mga iskolar na nagsasabi na maaring nagbigti muna si Judas at pagkatapos ay nalaglag ang kanyang katawan at pumutok ang tiyan. Ito ay maaring nangyari kung ang lubid na ginamit ay napunit o kung ang sanga ng puno kung saan siya nagbigti ay nabali. Ang matagal na pagkakabitin ng katawan ay maaari ring magdulot ng pagbubuko ng mga gas sa loob ng katawan na maaaring magresulta sa pagputok ng tiyan kapag nahulog. Ang iba naman ay naniniwala na ang dalawang salaysay ay dalawang magkaibang tradisyon na kumalat sa sinaunang komunidad ng mga Kristiyano. Ang pagkakaiba ay hindi lamang sa paraan ng pagkamatay, kundi pati na rin sa kung ano ang nangyari sa perang natanggap ni Judas. Sa Mateo, ang pilak ay ginamit ng mga saserdote para bumili ng isang bukid para gawing libingan ng mga dayuhan. Sa mga gawa naman, si Judas mismo ang bumili ng bukid at doon siya namatay. Ang kamatayan ni Judas, anuman ang eksaktong detalye, ay isang malakas na simbolo ng trahedya ng pagkakanulo.
Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kataksilan sa buong kasaysayan. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala sa mga konsekwensya ng pagtataksil sa isang kaibigan, lalo na kung ang kaibigang iyon ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. Ngunit hindi lamang si Judas ang nakaranas ng kakaibang kamatayan mula sa mga taong umalipusta at sumalungat kay Jesus. Marami pang ibang tauhan sa Biblia at sa kasaysayan ng Kristyanismo ang namatay sa mga paraan na maaaring ituring na kakaiba o marahil ay resulta ng banal na hustisya. Isa sa mga halimbawa nito ay si Herodes Agrippa I na binanggit sa mga Gawa 12. Si Herodes ay nag-utos na patayin si Santiago, ang kapatid ni Juan, at ipinabilanggo si Pedro. Ngunit sa isang kakaibang pangyayari, si Herodes ay kinain ng mga uod at namatay. Ayon sa salaysay, habang siya ay nagsasalita sa publiko at tinatanggap ang papuri ng mga tao na nagsasabing siya ay isang Diyos, bigla siyang hinampas ng anghel ng Panginoon dahil hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Ang historian na si Josephus ay nagkukumpirma ng kamatayan ni Herodes, bagaman hindi niya binanggit ang tungkol sa mga uod. Ayon sa kanya, si Herodes ay nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan at namatay pagkatapos ng 5 araw. Ang mga modernong medikal na pagsusuri ay nagmumungkahi na maaaring si Herodes ay namatay dahil sa acute appendicitis, peritonitis, o iba pang komplikasyon sa tiyan na maaaring magresulta sa paglabas ng mga parasito o uod mula sa kanyang katawan. Ang mga kamatayan ni Judas at Herodes ay nagsisilbing malakas na halimbawa ng kung paano isinasalaysay ng Biblia ang mga kamatayan ng mga taong sumalungat kay Jesus at sa kanyang misyon. Hindi ito basta-basta mga kwento ng paghihiganti, kundi mga salaysay na nagpapakita ng mga seryosong konsekwensya ng paglaban sa banal na kalooban. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, titingnan natin ang mga kamatayan ng iba pang mga tauhan sa Biblia at sa kasaysayan ng Kristyanismo na nakalaban kay Jesus o sa kanyang mga tagasunod. Makikita natin kung paano ang kanilang mga kwento ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral tungkol sa pananampalataya, katapatan, at ang mga konsekwensya ng ating mga pagpili sa buhay. Ang kasaysayan ng Kristyanismo ay hindi lamang tungkol sa tagumpay ng mga alagad ni Kristo. Ito rin ay tungkol sa mga taong kumalaban kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Ngayon, talakayin natin ang kakaibang kamatayan ng mga taong ito at kung paano ito naitala sa relihiyosong kasaysayan. Isipin mo ito, ang mga taong nagpasiyang kumalaban kay Jesus ay hindi lang basta nawala sa kasaysayan. Marami sa kanila ang nakaranas ng mga kamatayan na tila may bakas ng kaparusahan o paghatol. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na pagninilay tungkol sa kapangyarihan ng banal na katarungan. Si Herodes ang dakila, ang hari na nagpahirap sa maraming sanggol sa Bethlehem sa pagtatangkang patayin ang sanggol na Jesus, ay namatay sa isang kakaibang paraan. Ayon sa mga sinaunang mananalaysay tulad ni Josephus, si Herodes ay nagkasakit ng malubha. Ang kanyang katawan ay nabulok habang siya ay buhay pa, kinakain ng mga uod at nakaranas ng matinding sakit sa tiyan, pamamaga ng paa at kahirapan sa paghinga. Ang kanyang kamatayan ay tinuturing ng maraming iskolar bilang isang halimbawa ng banal na katarungan. Isipin mo ang sakit na naramdaman ni Herodes. Bawat araw, ang kanyang katawan ay unti-unting nasisira habang siya ay nakakaramdam ng matinding sakit. Ang lalaking nagpakita ng walang habag sa mga inosenteng bata ay namatay ng walang dangal, walang kakayahang iligtas ang sarili mula sa sarili niyang katawan na naghihimagsik laban sa kanya. Pero hindi lang si Herodes ang nakaranas ng ganitong kakaibang kamatayan. Si Judas Iscariote, ang alagad na nagkanulo kay Jesus, ay namatay sa isang trahedya. Ayon sa aklat ng mga gawa, matapos ipagkanulo si Jesus, si Judas ay nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Sa Ebanghelyo ni Mateo, sinasabi na si Judas ay nagbigti. Ang dalawang salaysay na ito ay maaaring magkaugnay. Posibleng nagbigti si Judas at pagkatapos ay nahulog ang kanyang katawan na nagdulot ng pagkasira ng kanyang tiyan.
Isipin mo ang kalagayan ng kanyang isip bago ang kamatayan, ang pagsisisi at pagkabaliw na naramdaman niya na humantong sa kanyang sariling pagwasak. Ang kwento ni Judas ay isang mabigat na paalala tungkol sa mga konsekwensya ng pagkakanulo. Ngayon, tingnan natin si Poncio Pilato, ang Romanong gobernador, na naghugas ng kanyang mga kamay sa paghatol kay Jesus. Ayon sa ilang sinaunang tradisyon, si Pilato ay namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay matapos siyang tanggalin sa pwesto at ipadala sa Rome para harapin ang mga paratang ng kalupitan. Ang iba pang tradisyon ay nagsasabi na siya ay pinatay sa utos ni Emperador Caligula o namatay sa sakit. Anuman ang totoong pangyayari, ang dating makapangyarihang gobernador ay namatay sa kahihiyan at pagkawala ng kapangyarihan. Isipin mo ang pagbabago ng kapalaran ni Pilato mula sa pagiging isang makapangyarihang kinatawan ng pinakamalaking imperyo sa mundo hanggang sa pagiging isang taong nawalan ng lahat, maging ng sarili niyang buhay. Ang taong naghugas ng kanyang mga kamay upang iwasan ang responsibilidad ay hindi nakatakas sa mga konsekwensya ng kanyang mga desisyon. Ang mga punong saserdote na nagpasya ng kamatayan ni Jesus ay nakaranas din ng trahedya. Marami sa kanila ang namatay noong pagkawasak ng Jerusalem at ng templo noong taong 70 matapos ipanganak si Kristo. Ang institusyon na kanilang pinaglaban ay nawasak at ang kanilang kapangyarihan ay ganap na nawala. Si Caiphas, ang punong saserdote na nanguna sa paglilitis kay Jesus, ay tinanggal sa pwesto ilang taon lamang matapos ang pagpapako kay Kristo. Isipin mo ang pagkabigo ng mga punong saserdoteng ito. Ang kanilang buong pagkakakilanlan at kapangyarihan ay nakasalalay sa isang sistemang relihiyoso na ganap na nawasak sa kanilang harapan. Ang mga taong nag-akusa kay Jesus na banta sa kanilang templo ay nasaksihan ang pagkawasak ng mismong templong iyon. Isa pang kapansin-pansing halimbawa ay si Anas, ang dating punong saserdote at biyenan ni Caiphas. Siya ang unang humatol kay Jesus bago ipadala sa kanyang manugang. Ayon sa ilang tradisyon, si Anas ay napatay ng mga rebelde sa Jerusalem bago ang pagkawasak ng lungsod. Ang taong naging instrumento sa paghatol kay Jesus ay nahatulan din ng kamatayan. Pag-isipan mo kung paano nagbago ang kanilang mga buhay matapos ang pagpapako kay Jesus. Ang mga taong ito ay naniniwala na sila ay nagliligtas ng kanilang relihiyon at posisyon sa pamamagitan ng pagpatay kay Jesus. Sa halip, ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng mas malalim na pagkasira sa kanilang mga sarili at sa institusyong kanilang pinaglaban. Ang mga Romano na direktang kasangkot sa pagpapako kay Jesus ay may sarili nilang mga kwento rin. Marami sa mga sundalo ay namatay sa mga digmaan at rebelyon na sumunod. Ang imperyo na kanilang pinagsilbihan ay unti-unting bumagsak hanggang sa tuluyang mawasak pagkaraan ng ilang siglo. Isipin mo ang kasaysayan ng Roma matapos ang panahon ni Kristo. Ang mga digmaan, mga rebelyon, mga krisis sa pamumuno, at ang unti-unting pagbagsak ng dating makapangyarihang imperyo. Ang mga taong nagpatupad ng kamatayan kay Jesus ay bahagi ng isang sistemang naglaho sa kasaysayan. Hindi natin maaring sabihin nang may katiyakan na ang lahat ng kamatayan na ito ay direktang parusa mula sa Diyos. Ngunit hindi rin natin maaaring balewalain ang mga pattern na nakikita sa mga kwentong ito. Ang mga taong kumalaban kay Jesus ay madalas na nakakaranas ng mga trahedya at kakaibang kamatayan. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Hindi ito simpleng babala na huwag kalabanin ang Diyos. Ito ay isang malalim na paalala tungkol sa realidad ng banal na katarungan at ang mga konsekwensya ng ating mga desisyon. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol din sa paghahatol na dumarating sa mga taong tumatanggi sa katotohanan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya. Tulungan mo kaming maipaabot ang mga mahahalagang kwentong ito sa mas maraming tao.
at hintayin ang susunod na bahagi ng ating serye tungkol sa mga kakaibang kamatayan sa relihiyosong kasaysayan.